Tay? O, kumusta po? Buti nakabalik na kayo galing sa Carian. Ano po bang balita ngayon? Masama? Patay. Guys, ito po yung binanggit po, no? Ito po yung iniwan po ni kaibigan po natin. Noong siya po ay nagbilin og impormasyon na ipaparating sa lahat. Guys, mayroong impormasyon po ngayon, no? Prediction lang ni guys na mangyari po. Ano po bang prediction na ito, guys, na kaibigan na mangyari? Patay na. Grabe guys, napaka-importante ito, no? Ito yung sinasabi ng ating kaibigan, no? Prediction yun guys. Mawalan tayo ng supply ng kuryente daw. Mangyayari po talaga yan. Kaibigan, bakit po ito ay mawawala? Oo nga, maraming mga tao na magpalagay po ng solar sa bahay. Ano po ba mangyayari? Di ba? Mas lalong iinit po yung klima. Ito pala yung ipinatawag po sa kanila guys, doon sa kanilang kaharian, ha. Sabi ng ating kaibigan, prediction nila guys, mangyayari po talaga na mawalan po tayo ng kuryente dito. Hindi lang po yan mawala guys. Maraming mawawala pa dito sa atin. Bakit po kaibigan? Ano bang ibig sabihin nito? Ako, nakakatakot po guys. May panahon yung mga pananim po natin maaapektuhan nito. Na grabe, napakasakit ito guys. Parang hindi ako makapag-isip ng maayos dito guys. Yung ipinapaabot po niya. Kasi po magsasaka po guys, umaasa po talaga tayo sa mga magsasaka, no? Bakit po nasabi po niyo na pwede yung mga pananim na tulad po ng mais, humay na hindi po parang iba to. Sana po hindi mangyayari yun. Yes, meron pong sinabi sa kaibigan, natakot po ako kasi umaasa po tayo, dito tayo kumukuha ng pagkain. May panahon na sasabay din po yung pananim natin na hindi magbunga. Mamamatay. Siguro kaibigan, mamamatay talaga pag tag-init, di ba? Ang delikado po dito guys, na yung init, no, yung klima natin na mainit, yun po ang makapagbigay po ng problema po sa ating mga pananim ngayon. Sinabi ng ating kaibigan, mangyayari po na mawalan tayo ng supply ng kuryente at mangyayari din po yung mga pananim po natin ay wala po tayong maaani dahil po sa ating panahon po ngayon. Pero sa tingin ko kaibigan, parang di siguro maapektuhan kaibigan kay nagaulan man yapon. Yun po ang sinasabi natin kaibigan, itiit. Yung babala lang po namin ay pinapaabot. Nakita daw nila guys. Kaya ipinarating na lang po sila sa atin. Ipinapaabot. Kaya nakakatakot po ito na sinasabi po na yung prediction nila na yung mga pananim natin ay hindi natin mapakinabangan. Dahil po siguro sa init guys na nakikita ng ating kaibigan. No? Grabe kaibigan, ipinapaabot ko na po yung sinabi po ninyo sa akin na yung bitaw na naglaalis po kayo agad. Oo nga kaibigan, nakakatakot po ito. Sana po no, na matugunan po ng Panginoon ba na sana ay hindi po ito mangyari kasi maraming milyon-milyon po ang umaasa sa mga magsasaka. Yun po ang talaga. Saan po tayo nabubuhay? Sa magsasaka. No? Tulad po ng mga pagkain na kinakain po natin, galing po yan sa magsasaka. No, nakakatakot po yung prediction ni kaibigan. Mawalan po tayo ng supply ng kuryente. Mayroon pang problema yung mga pananim po natin. Pwedeng hindi na natin maharbis at walang bunga. Dahil lang siguro yan sa init kaibigan, kaya nagkaganyan. Sana po hindi po ito magkatotoo yung sinasabi po ninyo. Gusto kong malaman po kaibigan kung kailan po bang prediction na ito na sinasabi po ninyo.
Meron po mga sign guys na sinasabi po ng ating kaibigan, no? Kapag maranasan na po natin yung sobrang init, lalo na ngayon ay marami pong nagsasabi na grabe na po, nag-iba na po talaga ang klima po ng ating panahon ngayon dito sa mundo natin. Kaya dapat po talaga, sinabi po natin kaibigan na yung solar magpagawa, magpalagay. Ang problema lang po dito, ang magsasuffer yung panahon natin, no? Mas lalo madagdagan po yung init kasi po yung sinag po, kapag yung solar ay sobrang init din po yan guys kapag ito ay kadalasan delikado ito sa sunog. Nako po. Kaya dapat po talaga tayo ngayon guys, mag-ingat na lang po. Lagi tayo magdasal na sana hindi ito magkatotoo. Prediction ng ating kaibigan ngayon, nakakatakot, mawalan ng kuryente, yung mga pananim natin hindi na natin mapakinabangan. Pero yung mga saging kaibigan, okay lang po ba at saka yung mga niyog? Mabubuhay po talaga yung niyog at saka yung saging guys. Ngunit yung pwede ang niyog mawalan din po ng bunga dahil po siguro sa init. Yung mga saging din po pwede po yan na mamunga, pero asa tayo? Oo, hindi balusog guys. Sa Bisaya, piasot. Marami na po tayo nakikita po dito na mga pananim guys na dito sa amin. Kaya hindi pa yung tindi ng init, hindi pa, no? Katamtaman na yung init, pero may mga saging talaga guys, no? Kahit may bunga, walang laman, no? Mga balat lang po yung makikita mo. Yun po ang totoo po dito. Ano po talaga ang maganda po dito kaibigan, parang kinikilabutan ako kasi ang dami pa naman mga bata na isinilang, no? Hanggang ngayon na umaasa sa mga pagkain natin. Tama po kayo, ito sa totoo lang ang nakapagbigay po ng lakas din sa inyo, yung mga pagkain. Yun po talaga. Aanin mo naman yung pira mo, kung yung pagkain natin kulang na naman, kulang, saan ba tayo kukuha? Kaya sana po guys, tulungan po natin na hindi mangyari ito. Kaibigan, maraming salamat po sa inyong ay pinapaabot po ngayon Kami po ay lubos nagpapasalamat talaga dahil po ay makapaghanda po kami. Kasi yung sinasabi po nyo noon na magagamit po yung nasa gubat na pagkain, yung tawag sa amin ay baay, no? Na ibilad lang yung doon sa tubig, no? Ilatag lang ba para po maalis yung lason o para makain. Yun po, malaking tulong po yan kaibigan. Salamat po sa mga idea na binigay po ninyo.